hiding. Hindi sila, dinalaw ko lang sila para ipakita to. Dinalaw ko sila para sabihin sa kanila na eto, yung mga sinasabi nyo, kahit papano, nagkakaroon ng resulta. Yung binabanggit ninyo, kasi siyempre sa kanila, in fact, ang kwento nila sa akin, sir, ang dami pa rin na lumalapit, may nagbe-message, baka pwedeng nag-offer. Pero sabi nila sa akin, di ko kami papayag. Itong ginagawa namin, hindi naman sa pera, para sa bansa po to. So natuwa sila dito na nakita nila. Wait, provide. So, on the safety of the 18 Marines, I'm sorry to ask this, but is it true of the reports na sila ay binabantayan na rin ng state forces because of their testimonies? Yes. 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 Oo, sinusundan kami. In fact, baka dito, sinusundan tayo nung, yung ilan ditong vloggers nung nasa Valle Verde, di ba bigla kaming tumayo dahil sinusundan kami. Anyway, going to that question, ito na yung pasabog ko na sinabi ko kay Mr. Flores na dito ko ipi-play. So, gagamitin ko na lang tong speaker ko mismo ha. Ready tayo kay Secretary Mike Defensor. Marami yung nagtataka bakit naging involved ako masyado. Yes. Pinaliwanag ko, it all started with Sergeant Cotesa. And hindi ako papayag na yung nangyari dun sa kay Sergeant Cotesa ay mangyari sa 18 Marines. Bilang panawagan na rin muli sa ating gobyerno, particular kay Ombudsman Boying Remulla, na ginamit na niya yung affidavit ni Sergeant Cotesa. Nananawagan ako na tulungan na. Total naman technically, kasama na natin si Sergeant, kasama na ninyo si Sergeant Cotesa. Yung kasong inilalaban ninyo ay galing sa makapananalita ni Sergeant Cotesa. Ang 18 Marines, katulad na nabanggit ko, nagtatago naman sila, maingat, pinoprotekta ng pamilya, pero nung kay Sergeant Cotesa, hindi ganun yung nangyari eh. So I have here yung video clip ng phone call nung asawa niya. Ang nangyari was, may tumawag, kasi nung hindi nadadalo Sergeant Cotesa, may lalapit sa kanyang ex-marine na kasama niya, ibibigay yung telepono. So ang nangyari lang, siya mismo nag-video record yung asawa. At nagsasalita Sergeant Cotesa. This happened last year. Hindi ko mailabas-labas for fear na lalong gipitin si Sergeant Cotesa. Pero ngayon naman, na ginamit na ng gobyerno yung kanyang affidavit. Sana naman, again, apila kay Ombudsman Boying Remulla, bigyan ng protective custody, hanapin at bigyan ng pagtatanggol, seguridad, si Sergeant Cotesa at ang kanyang pamilya. Telpon, lumilipat ba? Hello? Inaanto ka na? Matulog ka na? Ano yan? Nandiyan ka sa kwarto? Ha? May na po. Lakas ang boses. Nagingi. Tumawag si kuya. Kinukumusta ka? Ulitin mo daw yung sinabi mo kanina na yung binibidyohan ka para may record. May record kami, i-record namin. Yung tungkol dun sa affidavit na sino ba may gawa nun? Ikaw o sila? Sila. Inarikod na wala. Ano sabi-sabihin? O sabihin mo ko lang ano nangyari doon para may record namin. Yun nga, binidyoan ako ng nakaraang araw. Tapos binasa ko yung statement na may mga sinigit sila na hindi naman totoo. Na idinidi na si Maclean na pati si Defensor. Na sinabi nila doon sa statement na pinangakuan ako ng pera
na hindi kasi wala akong alam doon sa delivery doon sa bahay ni Romualdez. Yun lang nakalagay doon, ayaw mo dapat normal. At hindi naman ako gumawa ng statement na yun, sila naman. Yun lang ang pinirmahan mo. Yun lang. Yun lang yung nasingit doon sa ano ko. Saan ba yan? Sa pinakahuli? Hindi, nasa ano yun, parang Gitna? 9 sa 12 yung kita ko doon, tapos may upang 20 po, number. Ba't ang haba naman? Sila gumawa eh. Pero yung affidavit mo nung una, andun pa yon. Wala yun, ibang Bago. version yun. Bago na yung Ay, ginawa. may ginawang panibagong affidavit para basahin mo. Ba, pinangako naman sa'yo nung una, nung pinirmahan mo, hindi na ilalabas yun. Sabi nila, hindi lalabas. Bakit ka pa nila pinabasa? Anong sense nun? Hindi ko alam kung ano. Idadalhin daw sa korte para mawala na yung kaso ko. Yun yung sabi eh. Nung ayaw mong basahin, anong ginagawa nila sa'yo? Pinipilit akong basahin ko eh. Kaya wala ko magawa. Anong kapalit? Anong kapalit ng pag hindi mo binasa? Para daw manahimik na kayo, wala nang maggugulo dyan sa inyo. Wala naman ang gugulo sa amin, Han, Kaya nga, sa totoo lang, Han, wala nang gugulo sa amin. Sila lang ang nanggugulo sa amin. Sila ang gumagawa ng ng paraan para manggulo. Sila nananakot sa amin eh. kaya sabi ko sa iyo nung nakaraan, gusto ko nang gulong-gulo na yung utak ko eh. Hindi na ako makatulog-tulog. Mag-ano ka muna, bago ka matulog, minom ka muna ng maligang na tubig. Para ma-relax yung muscle mo. Anak, Pag sinabihan ka na palabasin ka dyan, mag-text ka sa akin ha. Ano mo agad sa akin, i-text mo agad sa akin. kung sakali man, pabantayin mo lang sila doon kung may hearing ng korte, pabantayin mo na lang sila sa sini. Babantay talaga sila doon. May isa sa loob, may isa sa labas. Tatlo yan, tatlo daw. Kasi pag pinalabas ka, may contact na kami doon sa loob. Doon ka na lang muna sa loob. Hindi ka na lalabas doon. Hindi ko alam mo, plano nila sa akin eh.